Wala na si Thorne sa kondo nang pumasok kami rito. Ang mga bagahe ng magulang ni Denver ay nasa loob na ng kondo. "What's your name pala, Iha?" Nakangiting tanong sa akin ng mama ni Denver. Pagkatapos magpahinga ay nagluto ito para sa amin at saka kami nagsalo-salo. Tahimik lang ito ngunit hindi naman ako nakakaramdam ng takot sa kanya dahil magaan ang pakiramdam ko rito. "Samantha Caprisa Mendejas po. You can call me Taji if you want po." "Oh, what a beautiful name. I'm Adira Saavedra, your soon-to-be husband's mother. You can call me mom or mommy. Whatever you want. Don't be shy." Maligalig na sabi ni mommy sa akin. Namula naman ako dahil sa sinabi nito. "I'm Max Giro Saavedra. You can call me Dad. Welcome to the family, Iha." Namumulang nagpasalamat ako sa kanilang dalawa. Feeling ko talaga'y sobrang welcome ako sa pamilya nila. "I'm so sorry about what happened today po. I hope mabigyan niyo pa rin po ng chance ang pamilya ko para makausap po kayo ng maayos. Mabait po ang nanay ko. Marahil ay nag-uumapaw na emosyon lamang po ang naramdaman niya kanina kaya niya po ako nagawang saktan." Naluluhang turan ko. Dahil hindi ko man lubos matanggap na nasaktan ako ni mama ay alam ko mabuting magulang pa rin ito at masyado lamang nabibigla sa mga nangyayari. "You're so pure, Iha. Yes, sure, we are much willing pa rin para makilala ng mabuti ang pamilya mo, Iha. We're very open. I'm so happy Lance met someone like you." Sambit ni mami bago ako nito yapusin at aluin para tumigil sa pag-iyak. "Thanks for today, my son and daughter. Please visit us in our house, okay? Be healthy, Samantha." "We will, Mom. Thanks for being considerate today." Humalik sa pisngi ko si Mommy at Daddy bago sila tuluyang umalis sa kondo. Sinara na ni Denver ang pintuan kaya tumalikod na ako para pumunta sana sa sopa. Ngunit napahinto ako nang yumakap si Denver sa akin. "I told you, they will really love you." Humarap ako rito kaya nakita kong ngiti sa labi nito. "I'm really sorry about what happened kanina. Stop thinking about it. Just rest for tonight. Your eyes look so tired. Let's rest for now, Bellissima." Humalik sa noo ko si Denver at saka ako iginaya na ito papasok sa kwarto. Inihiga ako nito sa kama at saka ako kinumutan kaya naman napakapit ako rito. "Rest well, Bellissima. You did very well today." Dahil sa halo-halong pagod at sakit ng katawan ay kaagad akong napapikit at nilamon ng antok. Makalipas ang 1 linggo, ang mga sugat at pasa ko sa katawan ay mabilis na naghilom. Dahil sa pag-aalaga sa akin ni Denver, 3 buwan na rin ang tiyan ko. Medyo nagkakaroon na ako ng baby bumps kaya natutuwa ako. Lalo na kapag kinakausap ni Denver ang nabubuo na naming baby sa tiyan ko. Kada gising ko sa umaga ay tinitingnan ko ang refleksyon ko sa salamin habang hinahaplos ang tiyan ko. 6 na buwan na lamang ay masisilayan ko ng anak namin ni Denver na itinuturing naming isang biyaya. Tuwing magkakaroon ng tsansa si Denver ay hinihimas at kinakausap niya rin ang tiyan ko na para bang nagkakaintindihan na silang dalawa ng anak niya. Ang araw na ito ay mahalaga sa amin dahil ngayon napagpasyahan ng pamilya ko at pamilya ni Denver na muling magharap at magkausap tungkol sa magiging pamilya namin ni Denver. Nakatayo kami ni Denver ngayon sa harapan ng gate ng aming bahay upang muling makausap sila mama at papa dahil desididong pamilya ni Denver na pag-usapan ng tungkol sa amin at mga magiging desisyon naming dalawa. Nanlalamig ang mga kamay ko ngunit hawak-hawak ni Denver ang kanang kamay ko upang painitin ito at bigyan ako ng suporta para humakbang at pumasok sa gate namin. Pinagbuksan kami ni Ate Laisel na tipid lamang ngumiti matapos ako bigyan ng isang mahigpit na yakap. Bago kami sinamahan pumasok ng bahay papasok sa sala kung saan nakaupo na sila mama at papa at ang mga magulang ni Denver. Nasa magkatapatang sopa ang mga ito at napatingin ang mga ito sa pagdating namin ni Denver. Nanginginig akong naupo sa tabi ni Papa at si Denver naman ay tumabi sa mami niya. Marahang uminom ng kape si mami at tahimik nitong ibinaba ang kanyang baso bago tumikhim. "Gusto niyo ba talagang mapag-usapan ng tungkol sa mga anak natin?" Seryosong tanong nito at nakahalukip-kip lamang si mama sa isang gilid. Kaya nanlamig na naman ang mga kamay ko. "Basta para sa anak ko ay handa akong pag-usapan anuman yan. Para sa ikabubuti ng buhay niya." Sagot ni Papa dahil wala yatang balak sumagot si mama pero bigla itong nagsalita. "Sino ba kayo? Bakit ba iging-igi kayo sa pagbubuntis niyang si Samantha?"
Mataray na tanong ni Mama kaya napatikim si Daddy bago formal na ipinakilalang sariling pamilya niya. I'm Max Giro Saavedra and this is my wife, Adira Saavedra. We're Denver Lance Saavedra's parents. Hindi inabot ni Mama ang nakalahad na kamay ni Daddy, kaya naman si Papa na lang ang umabot dito bilang paggalang. Ano bang habol nyo? Wala namang kayong mapapala sa pamilya namin. Gusto kong ipakasal si Samantha sa isang lalaking makakatulong sa negosyo namin. Pero yung anak nyo? Walang habas na binuntis ang anak ko. Sira na ang lahat ng plano ko para sa batang yan. Pasigaw na sabi ni Mama at napayuko naman ako dahil sa pagkapahiya. Nakita kong pagkuyom ng mga kamao ni Denver at pilit nitong pinipigilan ng sarili. Matapos marinig yun kay Mama. Kaya mas nanliliit pa ang tingin ko sa sarili ko. Wala kaming habol na kahit ano sa anak o sa pamilya nyo. Ang gusto lang naman namin ay magkasundo tayong lahat para sa ikabubuti nilang dalawa. Dahil may binubuo na silang pamilya. At ano? Gagastusan ko pa. Yang pagpapakasal niyan? Ano mapapala ko ha? Wala. Nga. Dinuro ako ni Mama sa sentido. Kaya naman pilit ibinaba ni Papa ang kamay nito. Nagsimulang mamuo sa gilid ng mga mata kong mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Wala namang kaming sinabing gagastusan niyong pagpapakasal. Si Samantha at Denver ay may gustong ipaalam sa inyo. Ang mga magiging plano nila. Samantha, sabihin mo nga sa akin, paano mo ako matutulungan ngayon sa pagbabalik ng negosyo natin kung makakasal ka sa ibang tao? Walang hiyang tanong sa akin ni Mama. Si Papa naman ay napapahawak na sa kanyang sentido at hiyang-hiya na rin. Dahil sa harapan pa nila Denver itinatanong ang mga bagay na yon. Napaiwas ako ng tingin bago sumagot sa tanong ni Mama. Hindi ko rin po alam, Mama. Kita mo na? Wala ka na talagang kwenta. What do you mean by helping with your business? Nakakunot ang noong tanong ni Mommy kay Mama, kaya tumingin ito sa kanya. Naka-arrange marriage si Samantha sa isang mayamang lalaki para maisalba namin ang negosyo naming papalubog na. Paano mangyayari yon kung makakasal siya sa anak nyo, ha? Kapag nasolusyonan ba yung problema mo sa negosyo, tapos na ang usapang to? Abay malamang. Ayun lang naman ang pakinabang ni Samantha sa akin dito eh. How much do you need for your business to avoid bankruptcy? Mahinahong tanong ni Daddy kay Mama at nagningning ang mga mata nito nang ilabas nitong checkbook at ballpen. Pareho na kaming nakayuko ni Papa at si Ate naman ay lumabas ng bahay dahil hindi na kayang manood pa. Halos wala na akong mukhang maiharap dahil sa sitwasyong ito. Bigyan niyo ako ng 10 milyon ngayon din. At papayag akong ipakasal ang anak kong si Samantha sa anak niyo. Mama, Quincy, naririnig mo ba ang sarili mo ngayon? Sabay namin tawag ni Papa rito at nagtuluan ng mga luha ko habang yumuyuko at patuloy na tumitingin sa sahig. Tuluyan na akong naliit at hindi ko na alam ang dapat kong gawin dahil sa mga sinasabi ni Mama. Para bang ipinagbibili na ako nito sa ibang tao. Dad, stop this. Naririnig kong pakiusap ni Denver sa tatay niya pero hindi ito nagpapigil at nagpatuloy sa pagsusulat. Iniabot nitong tseke kay Mama at napapalakpak ito habang sinusuri ang tseke. Hindi yan suhol o kahit anuman sa'yo. We're just trying to sort everything out. I hope suportahan yung anak niyo sa mga gusto niya sa buhay. Hindi material na bagay ang anak mo para ipagbili mo para lang sa negosyo. Mag-isip kang mabuti, Quincy. Pangangaral ni Mommy kay Mama at saka lumabas ng bahay ang mag-asawa. Naiwan si Denver para lapitan ako at ayaing umuwi. Kaya kumapit ako dito upang makayanang tumayo. Si Papa ay nakahawak pa rin sa ulo niya at nananatiling nakayoko. Si Mama naman ay malawak ang ngiti at halos halikan ng mga magulang ni Denver sa paa dahil sa ibinigay nitong pera sa kanya. 10 milyon lang ba talaga ang halaga ko? Samantha, mayaman na ulit tayo. Salamat at sa mayaman ka nagpabuntis. Ang galing mo talaga. Akala ko'y hindi mo na ginagamit yung kokote mo. Inalog ako ni Mama at niyakap ng mahigpit bago ko mawala ulit at pakatitigan ng checking hawak niya. Naliliit sa sariling nagpatianod ako kay Denver dahil hindi na ako makagalaw sa pwesto ko at halos tumigas ng mga paa ko. Hindi ko na alam ang dapat maramdaman. Galit na galit ako kay Mama dahil sa pakikitungo nito sa akin at kung paano ako nito tratuhin. Ngunit nangingibabaw ang pagkasuklam ko sa aking sarili. Wala akong kayang gawin para ipagtanggol ang sarili ko. Palagi na lamang ba akong ganito?
Payag lang ng payag sa mga gusto nilang gawin sa buhay ko. Sumama ka na sa kanila. Doon ka na manirahan, total ay wala ka namang pakinabang dito sa bahay. Magsama na kayong dalawa. Naririnig ko pang sabi ni Mama at nang lingunin ko si Papay wala pa rin itong galaw. Nakayuko pa rin ito. At para bang hiyang-hiya sa mga nangyayari sa pamilya namin. Gusto kong ibaling ang galit ko kay Papa. Ngunit alam kong pinipigilan nitong kanyang sariling tumaliwas sa gusto ni Mama. Dahil mas malaking gulo lamang ang idudulot nito. Masaya na ba kayo ngayon, Mama? Sa 10 milyon, masaya na kayo? Pinunasan ko ang mga luha ko at saka matapang na tumingin sa mga mata ni Mama. Nagulat ito sa biglaang pagsasalita ko, pero nakasagot pa rin ito sa akin. Masasalba ko ng negosyo natin sa laki ng halaga ng perang to. Oo, masayang masaya ako at maibabalik ko ng negosyo ng pamilya ko. Ganun po ba? Huwag po kayong mag-alala, Mama. Ito na ang huling beses na kakausapin ko kayo. Hindi nyo na ako makikita pa kahit kailan. Wala naman akong pakinabang dito, hindi ba? Mas mabuting maglaho na lang ako sa buhay nyo kung ganun. Umiiyak na turan ko at napatitig lang si Mama sa akin at hindi makakibo sa mga sinabi ko. Si Papa ay tumayo at hinuhuli ang tingin ko pero umiwas ako rito at naunang maglakad palabas ng bahay namin. Dahil naninikip ng sobrang dibdib ko. Nadaanan namin si Ate Liza sa gate at lumuluha ito habang nakakuyom ang mga kamao dahil sa mga narinig niya kay Mama. I'm so sorry, Samantha. Wala na naman akong nagawa para sa'yo. I'm so sorry. Umiiyak na bulong nito bago ako yapusin ng mahigpit. Tinapi ko ito sa kanyang likuran at ngumiti ako rito para isipin nitong ayos lamang ako at wala siyang dapat ikabahala. Pero hindi sumasang-ayon ng mga luha ko at patuloy ang mga itong lumalandas pababa sa aking mga pisngi. Lumabas kami ng gate ni Denver matapos ang sandaling pag-uusap namin ni Ate Lizel. Tahimik lamang ito sa tabi ko habang maingat na nakayapos ang isang braso nito sa bewang ko upang suportahan ako sa paglalakad dahil kanina pa nalalambot ang mga tuhod ko at gustong gusto ko nang bumagsak sa sahig. I think we should go home now and eat some... Go home first, Ma. Sa kondo muna kami dediretso ni Samantha ngayon. I'll call you once we get home. Mariing sabi ni Denver kay Mami Adira kaya natigilan ako sa pagsasalita. Magsasalita pa sana ito pero pinigilan na lamang ni Daddy Max dahil alam niyang pinahihiwatig ng anak niya sa kanilang dalawang mag-asawa. Mauuna na kami. Mag-ingat kayo sa pag-uwi. Nakangiting pamamaalam ni Daddy sa amin at tipid akong ngumiti rito pabalik. Lumapit sa akin si Mami Adira at pinawi nitong mga luha sa pisngi ko. We didn't mean to offend you, Samantha. We want to protect you from this. And that's all we can think of. We love you, Iha. I hope hindi mo minasama ang ginawa namin kanina. We're very sorry. Take care of yourself, Samantha. Malambing na turan nito, tipid ko na lamang itong nginitian. At saka tumango bago ko ibinaling ulit ang tingin ko sa sahig. Dahil hindi ko na kayang kumibot para bang barado ng lalamunan ko. Napapikit na lamang ako dahil para bang kahit kailan o kahit anong gawin ko, ay hindi ko mararanasan ang ganitong klase ng pagmamahal at pagpapahalaga sa sarili kong ina. May sariling sasakyan ng mga magulang ni Denver kaya nauna na silang mag-asawang umalis. Pumasok kami ng sasakyan ni Denver at pareho kaming walang kibo na ipinagpapasalamat ko dahil ito ang kailangan ko ngayon. Hanggang makaakyat kami sa kondo ay tahimik lamang akong umiiyak sa tabi at inahayaan lamang ako ni Denver na ilabas lahat ng mga luha ko. Pero wala na yata itong katapusan. Denver? Tawag pansin ko kay Denver nang makapasok na kami sa kondo nito. At nang humarap ito sa akin ay sinalubong ko ito ng mariing halik. Napahawak ito sa magkabilang braso ko para pigilan ako sa paghalik. Pero ipinipilit ko ang sarili ko rito. What are you doing? Stop, Bellissima. Bakit? Ayaw mo na rin ba sa akin? Ayaw mo bang sulitin ang bayad ng mga magulang mo sa akin? What? It doesn't mean like that, Bellissima. Hindi ka binayaran ng mga magulang ko kanina. Maging totoo ka nga sa akin, Denver. 10 milyon lang ba ang tingin mong halaga ko? Ganun ba ako kababa? Ganun mo ba ako nakikita? Kayang-kaya akong bilhin ng pera? Pumipiyok na tanong ko kay Denver at naawa naman ito agad sa akin. Bumagsak ako sa sahig at doon malakas na humagol ko dahil kanina pa naninikip ang dibdib ko.
Gusto ko itong ilabas lahat kahit alam kong wala namang magagawa ang pag-iyak ko. Pero ito na lang ang kaya kong gawin ngayon para aluin ang sarili ko. Ang liit-liit ko na. Sobrang baba na ng tingin ko sa sarili ko. Pero may mas liliit pa pala ako. Umiiyak na turan ko habang nakatayo lamang si Denver sa harapan ko. Napaiwas ito ng tingin bago marahang umupo sa harapan ko para magtapat ang mga mukha namin. Mas lumapit pa ito para alalayan at aluin ako. Pero pumipiglas ako sa mga hawak nito. You're priceless for me, Bellissima. No amount of money can buy your smile, your pureness, your heart. No one can even buy you, Bellissima. Kahit ako, walang karapatan at hindi kita mabibili. Niyakap ako nito kahit pilit akong pumipiglas sa tumahagulgol. Pinipigilan nitong mga kamay ko dahil wala sa sariling sinasabunutan ko ng buhok ko. Dahil hindi ko na alam kung saan ko na ilalagay ang sarili ko sa mundong to. Para akong nawawala sa sarili dahil hindi ko talaga matanggap ang mga nangyayari sa buhay ko. I'm so sorry if you're feeling so bad right now. I'm so sorry if I cannot do something to stop your pain, Bellissima. But as I promised, I'll be here for you no matter what. Napapagod na ako mabuhay, Denver. Pagod na ako sa buhay na to. Gusto ko nang sumuko. Gusto ko nang magpahinga. Pahina ng pahina ang boses na turan ko at kitang-kita kong mga namumuong luha sa mga mata ni Denver dahil titig na titig ako rito. Hinaplos nitong magkabilang pisngi ko bago dampian ang marahang halik ang labi ko. You can rest on me, Bellissima. I'm always here. So please, don't stop fighting. I am always here. We're always here. Our child and I will be here for you no matter what happens. Nanginginig ang mga kamay ni Denver habang hinahaplos ang tiyan ko, kaya mas napaluha ako. Gusto ko mang pigilan at patigilin ang lungkot at galit na nararamdaman ko, ay hindi ko ito kayang gawin kahit na alam kong nakakasama ng lahat ng ito para sa baby namin. Masama ba akong tao para tratuhin ng ganito? Buong buhay ko, wala naman akong ibang ginawa kundi sundin ng mga magulang ko. Kahit na alam kong hindi ko na gustong mga pinapagawa nila sa akin. Humigpit ang yakap sa akin ni Denver habang hinahaplos nitong likuran ko upang aluin ako. Hinahabol ko ng hininga ko dahil sa sunod-sunod kong pagsinok, dahil sa malalang pag-iyak at paghikbi ko. Pero hindi ko naman ito mapigilan. I'm so sorry, Bellissima. I didn't know you're suffering this much. I'm so sorry for not noticing this. I'm so sorry. Bulong sa akin ni Denver at napailing ako dahil sinisisi na nitong sarili niya. Wala ka namang kasalanan sa akin, Denver. Nagpapasalamat pa nga ako sa iyo at dumating ka sa buhay ko. Binuksan mo ang mga mata ko sa mga bagay-bagay, Denver. Nakatitig sa mga mata niyang turan ko dahil kahit na nasasaktan man ako ngayon, ay hindi yun magiging sapat para isisi ko ang lahat kay Denver. Dahil wala siyang kinalaman dito. Wala. Para lang akong tuta sa nanay ko. Pumayag akong magpa-arranged marriage dahil akala ko dati responsibilidad ko pa rin yun bilang isang anak. Wala akong ginawa kundi sumunod lang sa kanya. Wala sa sariling paliwanag ko kay Denver at humigpit ang yakap nito sa akin. Shh, Bellissima, you are not responsible for all of this. This is not your fault. Huwag mong sisihin ang sarili mo, please. It's fucking tearing me apart. Hinawakan itong mukha ko at paulit-ulit na humalik sa ulo ko. Napahawak ako sa mga kamay ni Denver habang humahagulhol dahil alam kong kasama ko siya at may nakakaintindi sa nararamdaman ko. Ramdam kong may isang taong handa para makinig at suportahan ako. Stay with me, Bellissima. Nandito lang ako. Nandito ako para sa inyong dalawa. Hindi ko kayo iiwan ng anak natin. Turan ni Denver habang nakatitig sa mga mata ko at dinampian ito ng isang halikang labi ko at pinawi ang mga luhang lumalandas pababa sa mga pisngi ko. Pumikit ako at mas pinakiramdaman ang hawak ni Denver sa mukha ko dahil pinakakalma nitong puso ko. Alam ko sa sarili kong dapat na akong kumalma dahil hindi na nakakabuti sa batang samot-saring emosyong nararamdaman ko ngayon. Baka mapano pa kami pareho kung hindi ko pa rin kayang ikontrol ang sarili ko, kaya sinubukan kong kumalma. Kinabukasan hindi pa rin maayos ang pakiramdam ko pero tumigil na ako sa pag-iyak
dahil baka isugod pa ako ni Denver sa ospital sa sobrang pagod ko. Nakahiga ako sa kama ngayon at nakatulala lamang sa kisame at kagigising ko lang. Mugtong-mugto ang mga mata ko dahil sa nangyari kahapon at wala akong lakas para tumayo at mag-ayos ng sarili. Bumukas ang pintuan ng kwarto kaya naman napalingon ako rito. Pumasok si Denver. Dala-dala ang isang mini table na may mga nakalagay na pagkain, kaya pinilit kong makaupo sa kama.